So bago tayo pumunta sa topic natin for tonight, pag-usapan po muna natin ito. Naku, napakainit na balita ngayon, no? Itong RA 12214, Capital Markets Efficiency Promotions Act, in which nagpapataw ng standardized 20% tax on all bank interest earnings. Okay. Uy, emphasis lang po ito ay sa interest earnings lang naman ipinapataw. Hindi siya ipinapataw doon sa savings mo. Di kung yung savings mo yun, dinabawasan pa, di ba? Yung interest lang naman, no? So, yan yung ano, at ako, ang daming mga kuro-kuro na lumabas on that. At ako nga ay magbibigay din ng aking saloobin dyan, ano? So, itong 20% withholding tax natin, no? Ay applicable na sa lahat ng klase ng deposits, no, sa Pilipinas. Okay? So starting July 1, a uniform 20% final withholding tax will apply to all interest income, including, no, pesos and dollar savings, time deposits and bonds, no? Actually, marami ring magsasabi dito na actually sir, hindi ba meron na yan dati? Yes, meron na yan dati pa, no? Talaga namang may withholding tax sa mga savings natin. Papakita natin kung saan ba nagkaroon ng pagbabago, no? So, yon. So, ito ay parte ng Capital Markets Efficiency Promotions Act. So, yung tinatawag natin na RA 12214. So, ano ba kasi dati yung mga tax rates before, ano? Before nagkaroon nitong Republic Act 12214. Okay? So, yung ating withholding tax on interest income kasi before, kapag ang term na ginamit mo sa pagde-deposit ay less than 3 years, 20% automatic yung withholding tax dyan. Kaya po, kung mapapansin ninyo, yung ating mga payroll accounts, yung interest doon, no, sa salary account natin o sa regular accounts natin, dahil yan ay tinatawag na current account, meaning anytime you can draw it down, no? So day 0, day 1 siya na account, no? Hindi siya umabot ng 3 years. Automatic 20% ang ating withholding tax dyan. Kaya maraming yun yung sitwasyon, walang diferensya sa totoo lang, ano? So, sino yung mga umaangal ngayon? Eto na. Yung mga nakapag-save kasi, usually mga time deposits ito, ano? Na yung term nila ay 3 years to less than 4 years, 12% lang kasi ang tax niyan dati, no? Ang 4 years to less than 5 years ay 5%, at ang term naman na 5 years and up ay 0%. So, yun ngayon yung mga umaalma. Yung mga nagsasabi na, kami, mayroon kaming time deposit na greater than 5 years. Actually, tinuturo ko yan dati, no? Pag 5 years plus 1 day, 0% tax kasi yun. So, sabi ko, you take advantage of that, ano? Pero, ang nangyari ngayon, 20% na lahat. Okay? So, yun yung nangyari. So, for a long time, deposits placed before July 1, for long-term deposits na nakadeposit before July 1, nung deadline na yun, no, hindi naman magbabago. So pwede pa. Kung nakapag-deposit kayo ng 5 years plus 1 day before July 1, 2025, ay yung tax exemption nyo will remain until the maturity. So hindi siya mababago, no, para fair. Ganun yung nangyari. So ano ba yung impact ng RA 12214 kung ganon, no? Lower net interest earnings to those who place long-term deposits. And guess what? Ang mga nagsisave po ng long-term usually, ay syempre, yung mga may pera, di ba? Yung mga mayayaman. So para sa akin, mayroong sense ng tama lang ito, no? Na gagawin natin na mayroong 20% na withholding tax dyan. Kasi ang matatamaan talaga, mas madami, ay yung mga mga mayayaman na nag-place ng long-term investments. Pero of course, I hear you. Marami pa rin ang mga middle income, no? I doubt kung meron mga low income na nagpe-place ng 5 years and above to take advantage of this one. So, sa akin ay yung mga nasa middle income, ito yung mga medyo naapektuhan. So ano ngayon yung solusyon ko sa inyo?
O di napakasarap na pakinggan na Pag-ibig MP2 na lang tayo kasi hindi siya apektado nito. Plus, yung pang SSS My Pension Booster natin na voluntary, pwede tayong magdagdag doon. Hindi rin yan kasama dito sa 20% na yan. Ha? Kaya tangkilikin natin yung mga yun. So ano yung suggestion ko actually, no? Kung gusto talaga kasi sabi ng batas ay let's make it fair na dapat ay 20% na lahat kasi ang nakikinabang nito mga mayayaman eh. Tama naman. Pero paano pa ito mas maitatama? So ano po yung suggestion ko, no? Dapat mas maging better yung ating financial inclusion effort, ano? At i-adapt natin yung progressive tax rates na nangyayari. Okay? So ito ang suggestion ko, no? Kung ang savings balance mo sa isang bangko ay less than 100,000 pesos, I challenge the banking industry, no? And actually, kung sino man ang gumawa ng batas na ito, 0% ang tax natin yan on the savings balance. Kapag ang savings balance mo ay 100,000 to 500,000 pesos, 5%. Sige, ang tax rate natin, withholding tax natin dyan. Kapag ang balance mo ay 500,000 to less than 1 million, 10% ang iyong withholding tax dyan. Ano? And saka lang maghihit yung 20% na yan kapag greater than 1 million na ang ating savings balance. 'Di ba? Sa tingin ko, mas maganda ito at mas epektibo, no? Kasi ang ano natin ay na-encourage natin at nare-reward natin, natutulungan natin ang mga lower income groups na mag-ipon. At mas kailangan nila yung support sa pagpapalago ng kanilang pera. Kaya utang na loob, kung ang kanilang balanse na lang dyan ay 10,000, wag na nating i-tax yung interest na kikitain doon, ano? Ako, yun lang naman ang aking kaisipan dyan, ha? So, calling sa mga mababatas natin, huwag po ninyo sanang kalimutan na ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Kaya magtulungan po tayo, ha?